Sa lansangan natin sila madalas nakikita. Naglalako o minsan na may nakapwesto sa mga kalsada. Sila ang madalas nating pinagkukunan ng ating mga pangangailangan tulad ng damit, gulay, ulam, pansahog, magahan, merienda o kahit anong kailangan mo, meron ang bawat isa sa kanila. Ang dokumentaryong ito ay sumasalamin sa buhay ng isang vendor, paghihirap at sakripisyo na kanyang kinakaharap sa loob ng isang araw, mataguyod lamang ang kanyang pamilya. Ito ang Buhay Vendor. Tunay kong pangalan, Ligaya. Ligaya. Nagsimula ako ng 1985. Nagigitsi ko ng alas 3:30. Aayusin ko yung paninda ko. Pagkatapos ko maligo, kumo yung paninda ko mga nakahanda na aalis na ako. Ayusin ko, tapos bibit-bitin ko, maghihintay ako ng sasakyan. Sasakay na ako ng jeep papuntang Malabon. Dumarating ako doon mag-aalas 6 na. Kasi naglalakad pa ako eh. Naayos ko yung paninda ko. Ano-ano po yung mga tinitinda niyo? Tinitinda ko yan. Bawang, paminta, chlorine, laurel, lahat ng mga klaseng ginagamit sa pagkain at sa paglalaba, tinitinda ko. Ay, saan po kayo kumukuha ng mga nire-repack ninyo na paninda? Bumibili ako sa Nabalichis, bayan. Ay, magkano po puhunan niyo sa pagtitinda ninyo? Hindi pare-pareho, minsan 700. Nakabili na ako ng lahat ng sari-sari, kaya lang hindi maramihan, adjust. Pamintang Pino na eh. Maraming salamat. Thank you. Ay, gano'ng katagal na po suki ninyo yung mga bumibili sa inyo? Gano'ng katagal na? Matagal na rin. Kaya kilala na ako ng mga bumibili sa akin. Kaya ang sabi sa akin, Inay, ilang taon ka na ba ikaw nagtitinda niyan? Hanggang ngayon ba ikaw nagtitinda ka pa rin? Sabi ko, ang sagot ko sa kanila, wala eh. Hanggat nakakarating ako rito magtitinda. Yan lang ako ang kaya kong hanap buhay kapag titinda. Maraming salamat. Dati kasi naglalakad ako, hindi pa simentado yun. Tubig hanggang dito. Pag umuulan, nilalakad ko yun. Hanggang dito tubig. Doon sa mismong pinag-aalukan ko ng paninda, lubog hanggang dito. Minsan hanggang dito pa. Kaya ito yung sakit ko na nakuha ko doon pagtitinda. Ay, magkano po ninyo binibenta yung mga paninda ninyo?
10 piso isang karton. Ngayon, pag merong halimbawa, lalo na mga suki ko, pag tumatawad, binibigay ko ng 3.25. Tapos, mga suki ko na yun eh, binibigyan pa ako ng pang-almusal. Oo, totoo yan. Eh, siyempre, gumaganti rin naman ako ng kung anong ginagawa nila sa akin. Gumaganti rin ako. Kung maaga-aga kayo, nakapag-almusal. Ano ba ang ano dyan eh? May kulang tayo. Kamusta naman po yung mga suki ninyo, Nay? Madalas po ba talaga silang bumibili sa inyo? Oo, madalas din lalo na pagsuki ako. Kaya lang pag hindi ako nakakapagtinda, sa iba sila bumibili. Nauunahan ako. Swerte ko pag makawa nauna, may pumibili sa akin halagang 100 dito. Oo, pag ako nauna ha. Kasi sa parting Malabon, marami akong kasosyo sa pagtitinda. Mga nakabisikleta, mga nakapingga. Pagbilan nga ho. Panyelta. Ano yan? Panyelta. Ilagay nyo na lang. Ito o ito. Thank you. Tawa? Ilan o? Dalawa, tsaka? May mga suki ako na bumibili sa akin halagang 100 piso. Pag binayaran ako, pati pagkain, binibigyan ako. Sabi, ginagawa ko, tinatanggihan ko, nagagalit sa akin. Ang sabi sa akin, lalo na tinahero, Inay, pag binigay namin, tanggapin mo. Hindi ka naman nanghihingi. Binibigyan akong kinapay, ganun kalaki. Doon naman sa komersyo, binibigyan din ako ng pera. 50 pesos, 100 piso. Bigay lang yun ha, pero hindi naman panay-panay. Siguro ako naawa sa akin yung kaya ganun. Lalo na pag matagal na silang suki ko, taon na naman ang binilang suki ko eh. Kaya ang ganti ko na lang sa kanila, maraming salamat kako. Pagpalain kako kayo ng nasa itaas. Kung ganun, sabi. Minsan, yun nga yung tinitinda ko, ako lang nagre-repack noon. Ako lang mag-isa. Ang pinakahuli kong nire-repack, chlorine. Kasi iba yung pang mga sari-sari. Tsaka laurel. Matagal-repakin yung laurel. Maraming salamat sa hamburger nyo. Masarap pala pa niya. Okay lang po. Sige po, ingat kayo ha. Ingat po sa biyahe. Minsan ka nahihirapan ako. Wala. Hindi naman ako pwedeng dito lang sa bahay. Maraming mga bata. Itong mata ko, bulag na to. Hindi nakakita. Inopera ito noong 1988. Ito na lang. Tapos, may diferensya naman to. Kumikirot. Pinatitingnan ko sa isabi nyo. Nagsimula ako magpatingin to. 2008. Ang sabi ng mga doktor sa akin, glaucoma raw. Nagtsatsaga pa rin ako maghanap buhay. Sabi nga ng mga suki ko, dapat sa'yo, hindi ka na naghanap buhay. Pipilitan lang ako maghanap buhay. Ang katuwiran ko, hanggat nakakapaglakad ako paghanap buhay, sige lang. Kasi darating sa akin yung di na makapaghanap buhay. Di pa?
Minsan, pag wala si anak kong lalaki, kumakain ako, bumibili na lang ako. Karinderya rin yun. Maalis ako sa alas 3. Gabi na rin ako may mga alas 6. So, ang pangarap ko sa buhay, habang nabubuhay ako, sana man lang lumigaya ako, katulad ng pangalan ko. Bago man lang ipikit ang mata ko, liligaya sana ako. Hanggat nabubuhay ako at may lakas ako, hindi ako titigil ang pagtitinda. Habang may lakas ako, yun lang ang kaligayahan ko sa buhay. Sa bawat estado ng ating buhay, may mga pagsubok tayong kinakaharap. Mga pagsubok na minsan nagbibigay lakas sa atin upang magsikap, magpatuloy, at lumigaya sa ating buhay. Ligayang matatamasa natin mula sa mga bagay na ating pinaghirapan para sa ating pamilya.